Yan mga si Pepsi, good afternoon sa ating lahat. Yo, it's your boy. Yeah. Pero mga si Pepsi, ang dami namumblema ng mga kapapsi natin, no, sa pag-a-apply kay Lalamove mga si Pepsi. At karamihan ng tanong nila mga si Pepsi, at gusto din naman nila na bumiyahe kay Lalamove at matry naman tong si Lalamove, no. Habang binabebe natin itong booking natin mga si Pepsi, explain ko na lang muna to para sa inyo mga si Pepsi. Mga si Pepsi, tinatanong kung valid nga ba ang non-prop na lisensya kay Lalamove pag nag-apply mga si Pepsi. So eto na yung full details at sasabihin natin yung knowledge ko about dito sa mga tanong na ganito mga si Pepsi. Explain na lang muna natin mga si Pepsi kung ano ba ang professional at driver's license. Ano ba ang non-pro at saka professional driver's license mga si Pepsi? Non-professional license. This type of vehicle permits the person to drive a car for personal aims or private use only. Ayon sa pagkakaintindi ko dito mga si Pepsi is for private use only na gagamitin mo yung lisensya mo, which is private car o private motor, at personal aims mo lang kung may pupuntahan ka ba na personal lang, at walang naka-indicate dito may si Pepsi na pwede mo siyang gamitin pag kumikita ka na, pag may income nang pumapasok, at kung nababayaran ka na. In short term, may business ka na, ang ginagamit mong lisensya is non-pro driver's license. So ito naman yung professional driver's license mga si Pepsi. This is the type that you need to get if you wish to get paid for operating any public or private vehicle or drive for a living. Ang pagkakaintindi ko dito mga si Pepsi, pwede kang mag-drive, pero depende pa din sa restriction mo kung ano yung pwede mong i-drive. Tapos dito pwede ka nang mag-drive na nababayaran ka, nag-i-income ka for operating businesses, paggamit ng public, private vehicle, okay na lahat mga si Pepsi. Ito yung pagkakaunawa ko dito sa professional driver's license mga si Pepsi. Pwede ka nang pumasok sa mga business at nababayaran ka na dun sa business mo gamit tong professional driver's license. So yan mga si Pepsi, I hope you understand yung explanation mga si Pepsi, no? Napaka-clear naman, no, na pag non-prop ka pa lang, yung mga private na mga sasakyan yung pwede mong gamitin. Shortcut ko na lang mga si Pepsi. Pag professional naman mga si Pepsi is yung mga pwede mong gamitin siya about business at about kung yun nga, about business, nababayaran ka, so whatsoever, si Pepsi, no? Quickie lang to, si Pepsi, hindi ko matatagalan to, sana makatulong sa inyo. At kilala mo si Pepsi pag nag-apply ka nyan online, si Pepsi, okay po ba? Kailangan lang yan ng lisensya, registered ORCR, tapos NBI clearance, police clearance, si Pepsi, all goods na yun. So the main topic here is yun nga, yung lisensya, which is kung pinapayagan ba nila Lalamove na makapag-apply tayo kahit non-pro. So yan mga si Pepsi, karamihan ng mga aplikante nila Lalamove is nagtatry na mag-apply ng non-pro lisensya. So ito nga yung good news mga si Pepsi. Para sa akin mga si Pepsi is tumatanggap sila Lalamove ng non-prop mga si Pepsi, no? Tumatanggap yan ng mga non-prop na mga driver's license. Pero mga si Pepsi, eto lang, pagbibigyan tayo niyan ng 3 months na makapagbiyahe sa kanya para makaipon ng pang-renew natin ng professional na driver's license. Para sa ganyan is mas pulido tayo sa daan at wala tayong problema mga si Pepsi. Kasi dito sa may NCR mga si Pepsi, meron yung mga ibang Lalamove rider dyan na non-pro. Okay naman, hindi sila nahuhuli, hindi sila nako-question. Pero syempre meron yung mga ibang mga sektor ng mga gobyerno na syempre madaming tanong yan, may si Pepsi, delivery rider ka,
non-prop yung lisensya mo, dapat professional. May mga ganun senaryo, may si Papsi. Yung iba naman nalalamove, pag non-pro yung lisensya is hindi na sila kumukuha ng lalamove bag, mga kayo si Papsi, no? Pero sa akin naman, okay lang din naman na kumuha ko ng lalamove bag. So yan, mga si Papsi, yun yung mga precautions lang naman, mga si Papsi. Meron lang yung mga ilang lugar talaga na yung mga ng gobyerno, yung mga nanguhuli, mga si Papsi. Madami lang tanong, pero usually naman karamihan naman ng lalamove, mga si Papsi, is naka non-pro ngayon, mga si Papsi. Pero yun nga, yung sabi nga din ni Grab, ay nilalamove, mga si Papsi, na within 3 months, mga si Papsi, is magpa professional ka na, mga si Papsi, for your safety na lang din. Sundin na lang din natin, mga si Papsi, no? Magkano lang naman yung magpa-renew ng mga si Papsi, mag-upgrade ng professional, wala pa atang 3,000, mga si Papsi, baka mas mura pa. Para sa kanya, wala ka nang aberya, mga si Papsi. Yung iba nga na mga non-pro nila, alam mo, mga si Papsi, sumaabot pa hanggang ma-extra na lisensya nila. Makabiyahe lang eh. Pero minsan, meron yung mga ibang hindi nahuli. Pero kung tutusin talaga natin yung memorandum talaga ng LTO, mga si Papsi, medyo alanganin talaga na mag non-pro, mga si Papsi, na mag-deliver rider. Kasi kumikita ka na dyan, mga si Papsi, so kailangan professional talaga. So sa ibang application hindi po pwede, mga si Papsi, mga Joyride, mga Grab, hindi po pwede non-pro, mga si Papsi. At nag-record talaga sila ng professional driver's license. Mabait lang talaga, mga si Papsi, no? Si Lalamove, konting explanation lang, mga si Papsi, na yung non-pro is pwede naman na maglalamove, mga si Papsi. Pero kailangan lang natin sundan yung yung 3 months, mga si Papsi, ha. Yung 3 months na yun, mga si Papsi, sigurado makakaipon ka naman na doon. Kahit sabihin mo na 100 per day lang, o sa 30 days sabihin mo na 100 per day, sabihin mo may 3,000 ka na, mga si Papsi. Kaya yun, kahit sa 1 month lang, kaya mo na. Tapos renew mo na lang ng professional para mas kampante ka sa daan. Wala nang question sa daan. Question na lang sa iyo yung rehistro ng motor kung hindi nakarehistro. Ano lang, mga si Papsi. Kaya huwag kayong matakot, mga si Papsi. Basta alam nyo yung ginagawa nyo, basta hindi kayo nagbe-break ng rules na mga traffic lights, mga traffic rules, mga si Papsi. So okay lang yun naman yun, mga si Papsi. Basta yung 3 months, ha, hanggang 3 months lang. Hindi po pwedeng magtagal na, mga si Papsi. Sa mga gusto mag-apply kay Lalamove, kahit non-pro, sige, birayin nyo na, mga si Papsi. Kahit may Lalamove bag ka, hindi problema yun, mga si Papsi. Mas maganda kung may Lalamove bag ka. Mas kampante kang kunin yung mga booking na may lalagay sa bag kaysa wala. Kasi pag wala, tape dito, tape doon. At least pag may bag, may protection lang yung mga item. So yun, I hope you understand, mga si Papsi. Kung may pagkakamali man sa sinabi ko, mga si Papsi, pa-comment na lang sa baba, mga si Papsi. Basta yun yung idea ko na po pwede ang non-prop sa pagiging Lalamove. Pwede lang sa mga Grab, Angkas, Joyride, di talaga po pwede. Record talaga silang mag-professional, mga si Papsi. Kasi in the first place, mga si Papsi, kung hindi tatanggap sila Lalamove ng non-pro, mga si Papsi, is sa pag-a-apply mo pa lang, hindi niya na-i-accept pag pinicturean mo yung non-prop na lisensya mo. Pero na-approve naman, mga si Papsi. Etong video na to, mga si Papsi, hindi ko sinasabing mag non-pro lang kayo, mga si Papsi, ha. Within 3 months, pag nakaipon kayo, upgrade nyo na sa professional, mga si Papsi. At good luck sa mga first time maglalamove, at sa mga mag-a-apply na natatakot i-apply yung non-pro na lisensya nila. Pwede yan, mga si Papsi. Okay, let's go. Dahil matabla, mga si Papsi. Pew pew. Peace out.